Mga kababayan, mayroon akong urgent na balita para SA lahat ng SSS pensioners. Pakinggan nyo ito hanggang dulo, attention SSS pensioners. Kung ikaw ay umaasa SA iyong pensyon this January 2026, kailangan mong malaman ang eksaktong petsa ng payout, hindi ito basta-basta. Reminder lang, may mahalagang detalye tayo na dapat mong alamin ngayon para hindi ka mahasel Enero 16, 2026. Tandaan ninyo ang petsang ito. But wait, may mas importante PA akong sasabihin. Maraming pensioners ang nagkakamali at napapahirapan tuwing release ng pension dahil hindi nila alam ang tamang proseso. At this month, may ilang bagong patakaran ng SSS na dapat ninyong sundin. Nakakaalarma na maraming seniors ang nag-aalala kung paano nila makukuha ang kanilang pension on time. May mga technical issues PA, may mga requirements PA na kailangan i-update. Paano? Kung may problema sa inyong account sa video na ito ay reveal KO sa inyo ang complete guide, step by step kung ano ang dapat ninyong gawin. Bago ang January 16, ano ang mga dokumento na dapat handa at paano mag-prepare para zero hassle. Ang pagkiklaim ninyo, plus may special tips ako para SA mga may concern, SA kanilang pension status. Kaya kung ayaw mong ma-delay or mahirapan, stay tuned at kung nakatulong na agad ang video na ito, smash that like button right now para makita ng mas maraming pensioners. Mga kaibigan, bago tayo magpatuloy, gusto ko munang sabihin na ang video na ito ay para SA inyo, para SA ating mga SSS pensioners na umaasa sa buwan ng pensyon. Alam ko na napakahalaga ng bawat piso na natatanggap ninyo at alam ko rin na kapag may delay o problema sa pensyon malaki, ang epekto nito sa inyong pang-araw na gastusin. Kaya naman magsimula na tayo at talagang bigyan KO kayo ng kumpletong impormasyon na kailangan ninyo ngayong Enero 2026. Ang unang bagay na kailangan nating pag-usapan ay ang eksaktong petsa ng payout at bakit napakahalaga na malaman ninyo. Ito nang maaga maraming pensioners ang laging nagtatanong kailan BA talaga darating. Ang pension minsan, kasi nagkakaroon ng kalituhan, may mga naririnig na iba't ibang petsa at dahil dito maraming seniors ang nag-aabang ng walang katiyakan. Kaya ngayon linawin natin ito once and for all. Ang opisyal na petsa ng pension release para say Enero 2026 ay Enero 16. Tandaan ninyo yan, Enero 16, 2026, ito ay Thursday at ito ang araw na nagsisimula ang distribution ng pension. Sa lahat ng qualified pensioners ng Social Security System, pero alam ninyo BA na hindi lahat ng pensioners ay makakatanggap ng pensyon sa eksaktong araw na yan. Ito ang isa sa dumabay na hindi naiintindihan ng marami. Tingnan natin ang sistema ng SSS. Ang SS ay may tinatawag na staggered release system. Ibig sabihin hindi sabay na ilalabas ang pensyon ng lahat ng pensioner SA buong bansa. Ang release ng pensyon ay nakadepende SA kung paano kayo nagrehistro, kung saan kayo nakatira at kung anong payment mode ang ginagamit ninyo. Kaya nga habang ang Enero 16 ay ang opisyal na simula ng payout period, ang ilan SA inyo ay makakatanggap ng pensyon nila ng mas maaga habang ang iba naman ay makakatanggap within the next few days. Pagkatapos ng Enero 16, maraming pensioners ang hindi aware sa ganitong sistema, kaya minsan nagpapapanik sila kapag hindi pa nakakarating ang pensyon nila sa first day. Gusto kong linawin na ito ay normal na proseso. Ang importante ay alam ninyo kung anong kategory kayo at kailan talaga kayo dapat mag-expect ng inyong pensyon. Halimbawa, kung kayo ay naka-enroll SA Humida Card Withdrawal System, usually mas mabilis ang release ng pension ninyo compared sa mga nagre-relay SA over-the-counter transactions. Ang mga naka-enroll SA Direct Deposit SA Banco ay may tendensya na makatanggap ng pensyon nila ng mas organized at on time. Ngayon pag-usapan naman natin ang mga bagong policies at reminders na inilabas ng SSS para sa taong 226. Napakahalaga na updated kayo SA mga ito dahil may mga pagbabago na naganap. Kung hindi ninyo ito alam, baka mahirapan kayo SA pag-claim ng inyong pensyon. Una SA, lahat ang SSS ay patuloy na nag-i-encourage SA lahat ng pensioners na mag-update ng kanilang contact information. Bakit ito importante? Kasi maraming instances na may announcements ang SSS, may mga changes sa schedule, may mga bagong requirements, pero hindi naabot ang mga pensioners dahil outdated na ang contact details nila SA sistema. Kaya kung matagal na kayong
hindi nag-update ng inyong mobile number or email address, ngayon na ang tamang panahon para gawin, yan ang proseso ng pag-update. Ay napakasimple lang naman, pwede kayong magpunta SA pinakamalapit na SSS branch, sa inyong lugar magdala ng valid ID, at sabihin SA staff na gusto ninyong i-update. Ang contact information, pwede rin kayong gumamit ng online services ng SSS. Kung marunong kayo at may access SA Internet, ang CES portal ay bukas para SA lahat ng members at dito pwede ninyong i-update ang inyong personal information without the need na pumila SA SSS office. Pero kung hindi kayo komportable sa online transactions, walang problema, pwede PA rin ang traditional way na magpunta sa branch. Another important reminder na gusto kong i-emphasize ay ang tungkol SA Annual Confirmation of Pensioners o tinatawag na ASHEF. Ito ay isang requirement na kailangan gawin ng lahat ng pensioners every year para ma-verify ng SS na buhay PA kayo at qualified PA rin para tumanggap ng pensyon. Maraming pensioners ang nakakalimutan ng ASOP at dahil dito na-suspend ang kanilang pensyon. Imagine yung hassle na dulot nito. Bigla na lang hindi dumating ang pension mo. Tapos pag nag-inquire ka, nalaman mo na dahil pala say hindi mo na-accomplish ang AOP, kaya sobrang importante na tandaan ninyo ito. Ang AOP ay usually conducted from January to March every year. Ang SSS ay nagpapadala ng notice SA lahat ng pensioners, pero tulad ng sinabi kayo kanina, kung outdated ang contact details ninyo, baka hindi kayo maabot ng notice. Kaya kahit walang notice na, natanggap mag-initiative na lang kayo. Pagdating ng Enero, mag-schedule na agad kayo ng akop ninyo. Ang proseso ay simple lang. Pupunta kayo SASS branch, magpapakita ng valid ID at ko-confirm lang ng SS na kayo ay qualified PA rin. May mga designated dates at venues para SAA COP. At madalas ang SSS ay nag-set up ng satellite offices, PA, sa iba't ibang barangay para mas accessible SA mga senior citizens na mahirap pumunta SA main branch ngayon. Pag-usapan naman natin ang ibang payment modes na available para SA SSS. Pensioners, ito ay importante dahil ang choice ng payment mode ay may direct impact sa kung gaano kabilis ninyo matatanggap ang pensyon and kung gaano ka-convenient. Ang proseso, ang unang option ay ang UMID ATM card. Ito ang pinaka-recommended ng SSS. Dahil napakadali at napakabilis, kapag meron kayong UMD card na nakalink sa inyong pension account, automatic na lang na mai-credit ang pension ninyo SA card every month. Hindi na kayo pupunta SA SSS branch, hindi na kayo pipila, kunin lang ninyo sa ATM machine ang iyong. Pero ang convenience na dulot nito ay napakaganda lalo na para sa mga senior citizens na mahirap na lumabas ng bahay kung wala PA kayong UMID card. Highly recommended kung kumuha na kayo. Ang proseso ay hindi naman complicated. Pupunta kayo SA SSS branch, mag-apply ng UMID card, magbabayad ng minimal fee at a few weeks. Matanggap ninyo na ang card ninyo once activated. Pwede na kayong mag-enroll para SA ATM pension disbursement. Believe me, ito ang game changer. Maraming pensioners ang nagpapasalamat dahil SA UMD card. Hindi na sila nahihirapan every month. No more long queues, no more hassle, no more travel expenses. PA, papunta SA SSS office. Ang pangalawang option ay ang direct deposit SA Banco. Kung meron kayong bank account SA mga accredited banks ng SSS, pwede ninyong i-enroll ang account ninyo para SA Direct Pension Deposit. Ito rin ay convenient dahil automatic na lang na napupunta SA bank account ninyo. Ang pensyon pwede ninyong kunin SA kahit anong branch ng bangko ninyo or pwede rin kayong gumamit ng ATM card ng bangko ninyo. Ang advantage dito compared SA UMD ay may mas maraming banking services na available SA inyo. Pwede kayong mag-save, mag-invest, mag-transfer ng pera at iba pang transactions na hindi available SA UMD. Ang pangatlong option na unfortunately ay yung pinaka-hassle ay ang over-the-counter payment SA SSS office or SA accredited payment centers. Ito yung tradisyonal na paraan. Kung saan pupunta kayo sa SSS branch, pipila at kukuha ng cash payment. Ang problema dito ay ang time and effort na ginagastos ninyo. Imagine senior citizen na kayo, tapos pipila PA kayo ng mahabang oras. Minsan umaabot PA ng ilang oras ang pila lalo na during peak season at bukod dito may safety concern PA dahil dala ninyo ang malaking cash. Pagkalabas ng SSS office kaya kung possible, mag-shift na kayo SA ATM or direct deposit para mas safe at convenient.
Pero alam ka o rin na may mga pensioners na walang choice, kundi ang over-the-counter, dahil wala silang bank account or UMID card para SA inyo, naiintindihan KO ang situation ninyo. Ang advice KO lang ay, magplan kayo ng maaga, huwag kayong pumunta SA SSS office, SA first day ng release. Kasi siguradong napakahaba ng pila, mag-wait kayo ng ilang araw, usually by the third or fourth day, mas kaunti na ang tao at magdala kayo ng kompanyon, lalo na kung mahina na ang katawan ninyo,